Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyong buhat sa Ama. At siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo, upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Good morning, Father. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, katulad ng sa ebanghelyo natin kahapon, parte po ito ng parang paghahabili ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad dahil malapit na po siyang mamaalam mula sa kanilang piling. At hindi ho ba ganito naman talaga yung ginagawa natin kapag tayo ay aalis o lalayo pansamantala sa ating mga minamahal. Nagkakaroon tayo ng maraming habilin, maraming paalala. Para saan yung mga paalala at habilin na iyon? Para yung ating mga may iwanang mga minamahal ay hindi mawawala, hindi malilito kung ano yung dapat gawin, at hindi maliligaw. Halimbawa po, kapag ako po, nung ako ay estudyante pa, kapag aalis po ako ng bahay, may pupuntahan po akong malayong lugar, palaging sinasabi ng nanay ko, mag-ingat ka. Huwag kang magpunta kung saan-saan. Palagi mong samahan yung mga kaklase mo. Kung wala ka ng pera, ay magsabi ka. Nagbibigay ng mga paalala yung ating mga minamahal para patuloy tayong magabayan at patuloy tayong maging ligtas habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. At ganito po yung ginagawa ng ating Panginoon. Lalo na sa ebanghelyong napakinggan natin, pinapaalalahanan niya yung kanyang mga alagad dahil maraming panganib ang pagiging alagad ng ating Panginoon. Napakinggan natin, nagpauna na yung Panginoon. Kapag patuloy ninyo akong sinundan, ito yung mga pwedeng mangyari sa inyo. Palalayasin kayo sa mga sinagoga. Kayo ay maaring patayin ng ibang mga tao sa pag-aakalang ginagawa nila ang nais ng Diyos. Kung titingnan po natin, pwede nating tanongin yung ating mga sarili, mabuting balita ba yung ating napakinggan? Dahil ito rin po ay habilin sa atin, na sinasabi sa atin na hindi porket sumusunod tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin nun, magiging madali na yung buhay natin. Hindi porket anak tayo ng Diyos,
sumusubok at nagsusumikap na maging mabuti sa ating mga buhay, hindi ibig sabihin noon magiging madali na ang ating buhay. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung ating buhay pananampalataya, buhay na pagiging tapat sa Kanya, hindi po magiging madali. Bakit hindi magiging madali? Dahil maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Kanya. Maraming mga tao ang hindi nananalig sa Panginoon at ayaw pakinggan at sundan ang tinuturo ng ating Panginoon. Dahil mas marami pang ibang mga bagay na pinipili ang iba't ibang mga tao na sa tingin nila, yun ang tama, yun ang mas okay, yun ang mas maligayang sundan. Pero pinapaalala po sa atin ng Panginoon, kahit na para bagang hindi mabuting balita yung ating napakinggan, ipinapaalala din sa atin ng Panginoon na sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga pagsusumikap natin sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo mag-isa. May mabuting balita. Kahit na siya ay aalis, iiwan niya, ipapadala niyang pabaon sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay patuloy nating nakakasama sa ngayon. Tinutulungan tayong mapalakas at mapatibay yung ating mga buhay para mapagtagumpayan anuman yung ating mga kinakaharap na mga problema sa araw-araw. Kaya ang napakahalagang imbitasyon, talagang magdasal tayo sa Espiritu Santo. Humingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo. Humingi tayo ng lakas at pag-asa sa Espiritu Santo. Dahil ito ay ipinadala ng Diyos para tayo ay gabayan at tayo ay palakasin habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito. Kailan natin unang natatanggap ang Espiritu Santo? Una nating natatanggap ang Espiritu Santo kapag tayo ay nabinyagan. At ipinapatibay ng Espiritu Santo ang mga biyayang ibinibigay niya kapag tayo ay nakumpilan na. Tanong ko lang po, sino na pong nakumpilan sa atin? Marami na po. Tuwing linggo po kasi dito sa Quiapo, merong kumpil po. Tinatanong ko sila, bakit kayo magpapakumpil? Ang karamihan po ng sagot nila, dahil requirement sa kasal. Nakalimutang magpupukumpil, naalala lang nung magpapakasal na. Pero sasabihin ko po sa inyo, as early as 12 years old, we can already receive the sacrament of confirmation. At napakahalaga po nito dahil pagpapatibay ito ng ating buhay pananampalataya. At sa pagpapatibay sa atin, tayo ay inaanyayahan na tunay na maging saksi ng ating pananampalataya. Kung titingnan po natin, kapag may ibinibigay na misyon ng ating Panginoon, patuloy siyang nagbibigay ng mga tulong ng pagpapalakas ng grasya at biyaya upang magampanan natin yung ating mga misyon para sa Kanya. Kaya mga kapatid, tanggapin natin yung pagpapalakas ng Panginoon. Buksan natin ang ating buhay sa Espiritu Santo upang tunay tayong maging saksi ng ating pananampalataya. At ito naman po yung dahilan talaga kung bakit naghahabilin yung ating Panginoon sa mga alagad. Dahil gusto niyang mapagpatuloy nila yung pagiging saksi ng pananampalataya ng mga alagad sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga pag-uusig. At kung titingnan po natin sa buhay ng mga unang Kristiyano, tunay na naging mahirap, pinapatay talaga sila, pinapaalis sila, ayaw silang magdiwang ng mga Eucharistiya. Lahat-lahat ay ginagawa para mapigilan sila. Pero dahil naibigay ng Panginoon ang Espiritu Santo, naipasa ng mga alagad ang pananampalataya at ang Espiritu Santo, yung ating relihiyon, yung ating pananampalataya, patuloy na lumago, patuloy na kumalat sa iba't ibang dako ng mundo. Ang huling kwento ko pong gustong ibahagi sa inyo ay kwento ng mga martir ng Abitinia. Ito ay
noong mga panahon pa ng mga unang Kristiyano, yung mga taga-Abytinia na mga Kristiyano, ipinag-utos sa kanila ng emperor na tigilan na nila ang pagsasama-sama upang magdiwang ng Eucharistia. Kung hindi, anong gagawin sa kanila? Ikukulong at papatayin. Kung hindi nyo titigilan yung inyong pananampalataya at pagdiriwang ng Eucharistia, kayo ay kukuhain, ikukulong at papatayin. Anong ginawa nila? Pinagpatuloy nila. Sa mga bahay-bahay nila, sila nagtitipon at nagdiriwang ng Eucharistia. At isang araw, nahuli sila. Nahuli silang nagdiriwang ng Eucharistia. Hinuli sila, kinulong sila, at ang tanong sa kanila, bakit ba ang titigas ng ulo ninyo? Bakit patuloy niyong ginagawa ito kahit na pinagbabawalan kayo? Anong sagot nila? We cannot live without Sunday. We cannot live without the Lord's Day. Para bagang sinasabi nila, hindi namin kayang mabuhay nang wala ang Eucharistia. Hindi namin kayang mabuhay na wala ang Panginoon sa aming buhay. At ito po yung patuloy na sana magbigay ng inspirasyon sa atin. Ganoon ba yung ating pagnanais na makasama yung ating Panginoon? Na kaya nating magtimpi, magtiis at magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap na daladala ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Nawa katulad ng mga martir ng Abytinia, tayo ay magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Dahil ito po yung isang temptasyon na kapag mahirap na ang mga bagay-bagay, baka hindi ito para sa akin. Kapag mahirap na ang mga bagay-bagay, nagtatampo na tayo sa ating Panginoon. Ngunit alalahanin po muli natin, hindi ipinangako ng Panginoon ang madaling buhay. Ang ipinapangako niya ay buhay na kasama siya sa kabila ng mga paghihirap. Kaya nawa, mga minamahal kong mga kapatid, ito yung panghawakan natin. Magtatagumpay ang ating mga buhay, basta't kasama natin palagi ang ating Panginoon. Kaya wag nawa tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos hindi nagsasawang samahan tayo simula pa lamang sa ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.